Hey guys! So, ngayon, we're going to talk about mortgage. Ano nga ba yung mortgage? Ano nga ba yung amortization? So, currently, meron akong sinking fund for mortgage. So, ito yun siya. Mula nung November, meron akong monthly na binabayaran. Itong bahay na to, andun na yung bahay, wala pa siyang interior. So, hindi ko pa siya napagawa dahil wala pa akong budget. Pero nandun lang siya. Pero yung ikakasal ko na kapatid, gusto niyang inoffer ko na rin sa kanya kaysa masayang yung bahay, 'di ba? So, currently, I'm still looking for the keys. Kasi, ano yun nung nasira yung ceiling ng kwarto namin, nag-evacuate kami ng gamit. Andun yung keys kasama doon, pero hindi ko na alam ngayon saan siya na kasi parang emergency na pag-evacuate ng mga gamit. So anyway, andun lang siya. Sino ba naman kukuha ng keys, 'di ba? So mula November, ito yung mga naipon ko. Although sa last sweldo of the month, nilalaan ko for the next month na mortgage, na amortization. So, ayun, meron 1,000 plus. Tapos may naipon na naman. Just by, through sinking funds, meron na tayong naipon na 1 lang. Mga around 3 na. 1,150. 1,150. Tapos 1,500. Mga around 1,600 na galing sa sinking funds. So, nagkaroon to siya ng boost, 'di ba? Kasi siya ngayong priority ngayon. So, ngayon, we currently have 150 pesos. And, yung sa bank, check natin yung sa... Humihingi ako ng amortization schedule. So, izo-zoom natin para makikita nyo kung anong hitsura niyan. Iyan. So, tingnan nyo, mas malaki yung interest kaysa principal, diba? So, every year, before or on the anniversary of your loan, pwede po kayong mag-advance to principal. Alam ko na yan dati, pero hindi ko ginagawa. If I advance any amount to the principal, magbabawas siya. So, for example, bumawas siya ng 3,000, baka mabawasan isang month. So, gets nyo? So, yung goal ko for this year is makapag-ipon at least, yung amount equal to 1 month para yun yung ibabawas ko for next year. Kasi, magre-reflect siya on the next year So, yun yung goal. So, currently, bumaba ng konti. Last year, yung amortization ko was at 11,688.89. So, near round off ko yan parati pag mag-deposit na ako sa bank to 11,700. So, ngayon, magiging 11,550 na siya. So, yun yung nearest nga. Yung mga tens lang na round off. So, meron na tayo sa bank. So, yung current na laman at passbook 106.37. So, isa-subtract yung amortization. So, lagay natin yung March. Amortization is
minus 11,527.64. So, meron tayong balance na magkakabalance tayo ng 4,578.73 or 45. So, since yung goal natin is ito na yung bago, 'di ba? Lagay natin 11,600 na lang. So, yung goal natin is 11,600. So, priority kasi ngayon yung mortgage eh. Makumpleto ko lang yan. Kaya siya nasa harapan ng binder. So, lagay natin 11,600. So, 11,600 minus 4,500. So, ito yung current. Ito yung goal. So, mag-goal tayo ng 7,100 sa mortgage. So, ilang months na lang ngayon? March, April, May, June, July, August, September, October, November. So, I still have 8 months. So, 7,100 divided by 8 months. So, per month, goal natin is makasave ng 887.50. So, yung iba, manggagaling dito sa ating savings, sa ating sinking funds binder. Yung iba, yung pasobra ko sa monthly ko na deposit. I think doable naman siya kasi meron tayong bonus sa mid-year. Yeah, meron tayong bonus sa mid-year. Tapos yung November may ano din yan eh, yung year-end bonus naman. Pero ayokong mag-depend dyan if baka kaya naman ng savings ngayon. Yun na. So, sa sinking funds, once I hit the total goal, so sa ngayon 7,1, yung nilagay ko dito 7,5 pa for March. As of March, yung ilalagay ko dyan. So, once I hit that goal, ang envelope ng mortgage mapupunta na sa likod. Tapos, ito na naman yung ita-target natin. Dati gusto ko mag 1 month ahead, pero parang nalilito na kasi ako. Paano gawin yung 1 month ahead? So, baka meron kayong advice. Gagawin ko na lang siyang for the whole year. Ganun na lang. Tapos so on and so forth. Ano ko yung for the whole year. So, yun siya. So, kung hindi nyo pa rin gets, example. Mag-example tayo. Pwede din kasi ito sa sasakyan, di ba? Sa car loan. So, again, balik dito sa ating babalik ko lang to sa ating mortgage plan. So, for example, ito yung monthly amortization, no? 11,527. Let's say, so, example, yung monthly mo, 11,527.64. So, let's say, gusto mong mag-advance to principal. So, wag mo nang tingnan yung interest. Dito ka sa principal tumingin. Kahit magbayad ka lang ng 1 month worth, maliit lang to eh. Yung iba, 'di ba, bulto-bulto maglagay. So, good for them. What if hindi mo siya kaya, 'di ba? May iba ka pang pagkakagastusan. Mortgage is last on the list of bills na kailangan mo siyang like
kailangan mo siyang talagang i-ano na agad, i-clear out. So, mauuna pa yung consumer debts, yung ibang loans, car loan, tapos yung mortgage. So, example, kahit mag-advance ka lang ng 11,500 to 7, so yung yung average na principal is at 3,300 lagay natin. Kasi nag-range siya from 3,2 to 3,500. So, 3,300. So, 11,527.64 divided by 3,300. Ayan. Shave off 3 buwan from your amortization. So, for example, 25 years yung amortization mo. Tapos, nag-advance to principal ka. So, yung mangyayari, magiging 24 years na lang siya and 9 months. O, diba? Malaking bagay ang 3 months na walang interest. Although diminishing naman siya, pero kahit na, 'di ba? So, malaking bagay yung 3 months. Tapos pagka the next year, lagay natin, yun lang talaga yung makakaya mo, yung 1 month na advance. So, ganun pa rin, let's say same amount lang ha, assuming. Pero nag-change yan guys ha. Kasi dati, when I availed of the housing loan sa bank, it was at 8%. Ngayon, 9% na yung interest. So, tapos nagkagera pa ngayon. Ewan ko na lang magkano na to next year. So, yung let's say, yan na, yung running ka na ngayong 2026, running ka na magiging 24 years, 9 months na lang. So, for 2027, naghulog ka ulit. So, imagine, magiging na lang siya, 24 years and 6 months. So, dumidecrease yung tenure ng loan. Alright? I hope na gets nyo kung paano yun. So, it's also the same with car loan, pero not sure if anniversary or pwede anytime. Sa personal loan, pwede. I asked BPI if pwede po bang ganyan. Pwede daw, sabi nila, pero wala talaga akong spare for now for that para mag-advance. Especially ngayong March, medyo pa naman ako. Naku, medyo ang gastos ko pa naman ngayon. So anyway, yun lang. Gusto ko lang mag-share ng paano ma-reduce yung amortization tenure ba yun? Yung tawag. Yung length ng amortization by paying to the principal amount. Alright? So, hindi yan usually sinasabi ng mga, ng mga banks. So, yun lang. Bye!